Sa kabila ng mga pagtutol, tuloy na tuloy pa rin daw ang daytime truck ban sa Maynila sa Lunes. Ayon kay Manila Mayor Joseph Estrada, gayunman napagkasundo ang bibigyan ng window time o ilang oras na palugit ang mga truck na babiyahe sa Maynila. Pero sa kabila nito, wala na raw atrasan ng tigil pasada sa Lunes. Dumami na rin ang nagpahayag ng suporta. May report si Claire Delfin. Nakakuha ng kakampi ang Truckers Association laban sa mga ordinansa ng Maynila tungkol sa trapiko. Susuportahan daw kasi ng Eastern Fairview Quiapo Bus Operators Association ang strike na gagawin ng truckers sa Lunes, ang araw kung kailan epektibo ang Manila City Ordinance 8336 o Amended Truck Ban. Matatanda ang Agosto nitong nakaraang taon nang magkainitan ang bus operators at sina Mayor Joseph Estrada at Vice Mayor Isko Moreno matapos magpatupad ng ban ang Maynila sa mga bus na walang terminal sa lungsod. Pagkakataon na raw ito para ipakita kung ano ang nasa likod ng mga ordinansa. Pag pinag-iisipan natin ito, pera din ang motibo, di ba? Gumawa ng ordinansa, sila rin ang gumawa ng para malibre ka, pero katapat pera. Parang niligal mo ulit pangungutong dito, sa totoo lang eh. Sa bus ban daw noon, pinipilit silang magbayad muna sa mga terminal para mabigyan ng sticker at mapayagang bumiyahe sa Maynila. Naniniwala rin ang Integrated North Harbor Truckers Association na pera-pera rin lang ang motibo ng truck ban. 5,000 pesos daw kasi ang imumulta sa bawat truck na lalabag sa truck ban. At marahil, kapag ipinatupad nila yung daytime truck ban at nakahuli sila, makikinabang na sila sa atin sa pamamagitan ng multa. Isang beses nang nasubukan ito eh. Hindi naman talaga nag-work out eh. Panahon ng dumalaw si Papa rito, panahon ng ADB, panahon ng APEC, panahon ng Christmas season. No? It was tried ng paulit-ulit. Pero wala eh. Bukod sa mga bus operator, kaisa rin laban sa truck ban ang mga kumpanyang may operasyon sa pier. Damay din daw kasi sila ng truck ban. Mga 300 to 500 trucks a day ang pumapasok labas sa port ho namin. So kung naipon ho yan, ang kargamento ho hindi gagalaw. Ang kargamento in turn, may ipon ho sa port namin yan. Once maipon lahat ng kargamento sa port namin, hindi na rin ho kami, in the end, hindi kami maka-accommodate ng mga vessel. Nagda-draft na po kami ng letter sa PCCI, DTI, para malaman yung possible costs of operation. And we're also writing the SCMAP, the Supply Chain Management Association of the Philippines. Hindi ang hanapbuhay ng mga trucker, kundi ang pangkalatang ekonomiya ng bansa ang tatamaan raw ng husto kapag ipinatupad na ng Maynila ang daytime truck ban. Kaya ang idineklarang welga, hindi raw ititigil hanggat di babawiin ng Maynila ang ordinansa. Claire Delfin, GMA News.